morning po muli dito sa Omni Christ Church Morning Devotion. At sa bawat isa na po, salamat po. At sa nag-lead po ng worship ngayon, from America, Sis Mary Grace, talagang tunay nga din yung desire to serve God. Ano po, lahat, handang-handa siya, ano po, siya yung magbabahagi, siya yung umawi. At with crying, ano po, andun yung, talagang presence of God habang inaawit. Sa bawat kataga po kasi, talagang mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon, nangungusap si God. Ano po, Lord, have your way in me. Ano po, this is, yung po yung desire ng heart niya. Ano po, this is my desire. No? Ang sarap ano po. Kaya, umaga pa lang po, andun na yung natin. Ramdam na natin yung init ng presensya ng Panginoon. Sa awitin pa lang, ramdam na natin. Kaya sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, magpuri at magpasalamat sa Kanya. At sama-sama natin tunghayan ang kung paano kumilos ang Panginoong Jesucristo sa buhay ni Sis Mary Grace, kung paano siya sinamahan, ginabayan, at yung kamang-hamanghal ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sama-sama po natin ito ngayon. Yun, ang kanyang living testimony. Amen. Good morning po sa mga nanonood sa online at manunood later. Have a blessed Saturday po. Walang pasok dito sa Japan. At yung iba po, sa may mga pasok, gabayan kayo ng Panginoon. At ang bawat isa sa mga errand, good morning po sa mga good afternoon, good evening sa mga taga-America, sa mga Canada, Hong Kong, at sa iba pa pong lugar na din natin mga kapatiran, si Eva from Canada, sa mga taga-Pinas, Japan, si Nori Lee, welcome po muli dito sa Holy Cross Church, morning devotion. Yun po, sa araw-araw, 6 o'clock hanggang until matapos po. Yung mga free po, hanggang matapos, sama-sama po tayo. Anytime. Ayan po. Every day from Monday to Saturday po. Sis Mary Grace, ayan, para po mawala ang kanyang kaba. At yung sino po maglilid ng prayer, papuso po, Sis Ana, Brother Paz Ramel, Sis Jen, Chang Emily, afternoon po. Habang sige po, paki-pray na po. Ayan na po, nakalabas na si Chang, handang-handa ng maipanalangin ang gawain ito. Sige po, Chang, anniversary Amen po, no? Parang kinilabutan ako sa kanta na yun eh. Praise God. Talaga nakaka-bless, Sister Mary Grace. Salamat. Parang may umakyat na kilabot sa ulo ko, Kaya tunay nga po na sa mga awitin pa lamang po, Lord, nakaka-bless na po tayo sa umaga. Pasensya na po, nawala. Naghang po ang aking
kanyang mga buhay, Lord. Mga daluyan po ng mga pagpapala, Lord, na nang bubuhat po sa kanya. Salamat po. At sa ngayon po, Lord God, bigyan mo po siya, Lord, ng mga kanyang buhay, na hindi po siya nahihiya upang ibahagi po ang kanya pong nakaraan na buhay. Lord, salamat po sa kanya. Salamat po kay Pastora Janet na lagi pong andyan, laging bago, sariwa ang kanya pong pinapahayag, Lord, sa amin. Sister Lily, Lord, salamat po sa kanyang buhay din. Si Billy G, Lord, lahat po ng mga kapatiran ko, Lord. Salamat po sa mga buhay nila, Lord God, sapagkat kayo po ang aming dakilang Ama, dakilang Diyos. Hindi maiksin yung kamay. Nakikita mo po ang bawat isa. At mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Ang aming pong mga puso, Lord, pagkaisahin mo po lagi sa pananampalataya, Lord Jesus. Salamat po bagamat mainit po sa Japan, Lord, sa US, ano man po, Lord, ang nagaganap na mga ngayon panahon. Bigyan mo po sila ng kalamigan, Lord. Ipuin mo po, layo mo po sila sa mga karamdaman sa panahon po ito. Marami pong salamat at tunay nga po kami po'y makikinig ng mga buhay po ng bawat isa. Lord, salamat po at tinataas ko po sa umaga pong ito, Sister Mary Grace. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po, Chang Envy. Sa punong-punong pag-asa na panalangin. Kayo pala, receive na natin yung healing sa mga may sakit. Receive na natin ang victory sa ating gawain at sa buhay ng bawat isa. Sabi nga ni Chang, sa kanyang panalangin sa mga nangyayari sa bawat mundo, sa mundo, no po, may mga karamdaman man, mga sakuna, ang dami nang nangyayari. Sunod-sunod po, pero ang Diyos ay tapat. Ang magiging encourage ko sa atin, itong mga testimony magbibigay sa atin ng kalakasan, katatagan, at tunay, matatag na pananampalataya. Dahil ipapakita nito, itong testimony na ang Diyos ay buhay. Ang ating sinasamba ay buhay sa ating buhay. Araw-araw, ano po. Kaya patuloy po tayo, dedicate our life to serve God every day. Repeatin natin, ano po, to serve God. Umaga pa lang, ano natin, sarili natin, maging habit natin, na i-dedicate natin ang ating buhay sa Kanya. To hear the Word of God, to encourage one another, and to know more Him. Magkaroon tayo ng mas malalim pang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Ayan po. Salamat po muli siya. Sa bawat buhay ng bawat isa. Nanay Lolita, good morning po. Sa mga bagong pasok, ano po. Sige po, ang ating consultant today, isang handa na po. American. It's Mary Grace Johnson. Hello po, good morning muli. Medyo naghang lang po yung aking computer. So sa ating mga kasamahan, kapatid sa line, sa online, sound lang po. Naririnig nila, hindi nila kayo makita. So, mag-aano po ako. Asan na ba yung stand ko? Ito. Lagay ko na lang po sa ano. Saglit lang po ha. Para makita. Gusto ko sana sa computer para maiko-close up ko si ang ating kapatid. Kaya lang naghahang ang aking computer. It's not really may live po tayo everyday. Yung purpose po nito. Out po ako saglit ha. Baka hindi ako maka-join kasi saglit lang po. Give me 1 minute lang po. Try ko lang. Pag hindi, talagang hindi pwede. Hindi ko nagagamitin tong computer. Brother Paz, good morning po. Tatry ko po uli itong computer ko na magre-redial ako pag hindi. Last ko na pong try. Please allow camera and microphone access. God, in Jesus' name. Tayong Yun! magpatuloy. Sabi nga, distract.
wag ko na kung sinasabi ng Panginoon ngayon na, not later. Ngayon gagawin ko na. Kanya na nahabit na bukas na. Kaya kung kailangan na natin gawin na yun, gawin na natin. Ano po? Amen. Amen, Pasensya na po amen. sa konting abala. Ano po? Okay na po, okay na po. Yes. Wala pa yata siya. Okay na po. Ito sa kabila. Kabila pa po. Pasensya na. Mag-live din kaya ako. Pasensya na po. Yes. Pampalit na po ng kaba, Sis Mary Grace. Kapag testimony yan, pero kinakabahan. Pero kapag yung mag-share siya ng word ni God, konting kaba lang siguro. Pero ngayon, sarili mong testimony. Ang sarap pong mag-testimony kapag na-witnessin po yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ano po, talagang under yung fire. Ano? Maalaala mo kaya ito? Ay, grabe. Ganun pala yung nangyari sa kanya. Ano po, ito lang, kasi gano'n, yung maiko-compare mo, yung nangyari sa'yo ngayon, grabe pala yung pinagdaanan niya. Na kung paano, Hindi makita ni. Talaga. Makikita natin yung wonder works ni God. Na talagang makapangyarihan ang Diyos. Ano po, nothing is impossible talaga sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa niya, lagi ko nagsasabi ito, my favorite verse, pero hindi ko nagsasabi, siya ang Diyos ng lahat ng tao. O walang bagay na mahirap sa lahat ng tao umaasa at nagtitiwala sa ating Diyos. Ano po? Is there anything hard for me sa English? Lahat na meron siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang magbibigay. He is the source of our life. Kung nagugutom daw tayo, siya magpapakain. Alin po pakakainin niya ang salita ng Diyos. Kung ang nagugutom ang spiritual natin, kung nauuhaw tayo, hindi na siya ang magpapainom sa atin. At kapag tayo uminom na nagmumula tubig sa ating Panginoon sa Kristo, hindi na tayo mauuhaw. Kaya siya nga siya ang magbubay. Hindi yata nila ako naririnig. Kaya napaka-importante po yung umaasa tayo, ano po, surrendering, nagsusurrender tayo, nagpapasakop tayo sa ating Hesus Kristo para ang lahat na pagtagumpayan natin. Kung nais natin magkaroon ng peace, ng joy, ng hope, sa Kanya lamang magmumula na po. Dahil unlimited po ang Panginoon Hesus Kristo. Pag sa tao tayo umasa, may limit lang po ang sa ang Diyos, kaya na gawin. Kaya, ang month po ngayon ng testimony, kasi nung last month po, Okay na po. Okay na. Ate Lily. Okay na po? Okay na po. po. Ayan, sige po. Ay, narinig Yan na po din. natin. Marvey, sige po. Magandang umaga po sa mga taga Philippines and Japan at dito po sa amin at sa Canada po. Magandang hapon. Ang theme po natin ngayong July ay about po sa ating mga living testimonies. Ano po? Pasensyahan niyo na ako kay maiyak ha. Talagang pag about sa mga anak natin, tayo ay talagang siya na apektado na. So, nag-ipon po ako ng mga old teachers namin. Po. Kung nakikita niyo po sa slide ngayon, ito po ang aking asawa na si Jason. Ayan po yung kami hindi pa kasal at inimbitahan niya akong mag-attend sa kanilang squadron sa Atsugi Base. Ito po. Christmas party ng kanilang squadron. And then, eto na po, buntis na po ako dyan. Ano po, mahihayin po yung asawa ko, ayaw po niya ng camera. Kaya bihira niyo lang po kami makitaan ng selfie dalawa. Hindi po talaga siya paano sa camera. Ayan, first time namin mag-date ng Valentine's Day, mga kapatid. Kami hindi po kasal.
hindi pa rin kami engaged dyan, ano po. Dahil that time, hindi pa ako nadi-divorce. But don't get me wrong, I was separated from my ex-husband for almost 8 years that time. And mag-aasikaso pa lang ako dyan ng divorce paper ko. Pero ako po ay buntis na dyan. Ayan yung aming Valentine together. At ayan, finally, na-divorce na po ako sa ex-husband ko. And 1 year after ng divorce namin, alam naman po natin sa Japan na hindi pwedeng ikasal agad ng babae after divorce, no? Kailangan, dati nga po 6 months pero 1 year na po, no? Bago uli ikasal ang babae. Pero ang lalaki po sa Japan, pwedeng ikasal kahit kinabukasan pa after ng divorce. Nag-propose na siya, at ayan, dito po sa una, proposal ring, ito po ay kasal na, no? Certified, yun na po, talagang kasal na talaga. Praise God. Ayan, malaki na ang tiyan ng aking Indian sister na si Mary, ano po. At ayan po si Jason, kararating lang niya from deployment. Nung that time, galing sila sa Yolanda, nung namigay sila ng mga relief goods that time. Ayan, dumating na siya galing deployment. Ayan na po, sinalubong ko siya sa loob ng next sa may department store ng sa loob ng Atsugi base. Ayan, nawalay po ako dyan ng mga 3 months lang naman, hindi naman katagalan, ano po. Habang sila nasa deployment, ano po. And then ayan, ako ay nagpa-check up, no? Malapit na akong mga anak dyan kay Mason, ano po. That time, complete naman yung check up ko, nagpa 3D scan pa nga ako, pero hindi masyado makita yung mukha ni Mason doon sa 3D. Kasi nakatakip yung mukha niya. So, wala pa akong idea kung ano yung, yung mukha ni Mason, ano. kung kamukha ko ba, o kamukha ng daddy niya. And then, ayan na, habang naghihintay, naglalagay pa ako dyan ng speaker sa tiyan ko, no. Pinaparinggan ko si Mason ng Beethoven na songs, ayan. Kasi daw tatalino daw. Pagkapag nilalagyan dito ng, yung speaker, no, at paringgan ng music ni Beethoven. So, ayan, buntis ako. Ayan, masaya, no, nag-i-expect ng healthy baby, ano po. Hanggang sa pinanganak ko na nga po siya. Ayan po siya, si Mason. Kung natatanong niyo po, may nakikita ko yung tape, ano po, tape sa bibig niya, ano po. Ayan, nakikita niyo po ba ang tape ng aking anak? Mag-isip po kayo kung bakit nagkaroon siya ng tape, no? Kasi po, ang aking anak, so ayan na nga po, di ba? Ayan, naghanda na kami para sa kanyang kwarto. So, syempre, first baby ng aking asawa, kaya siya ay excited. Hinanda na natin. Ayan. So, ganito. Lumabas, ayan po ha, buntis pa rin po ako dito, ano po, sa loob ng Atsugi base, naghihintay sa hinatid ko po dyan sabihin ng cleft lip and palate, ay may hiwa po siya dito. Kung sa Tagalog, ang tawag nila dyan is bingot po. At sa English is cleft lip and palate. Kasi hiwa siya dito hanggang loob ng ngala-ngala. So, nung nanganak ako kay Mason, nagtanong ako, nagulat ako kasi yung dalawa kong Japanese na anak na lalaki, which is, they are normal. Ano po, wala po silang ganyan na kapansanan, ano po. So, ang una kong tanong nung lumabas yan sa tiyan ko is, anak ko ba yan? Sabi ko, Lord, hindi yan ang anak ko. Biruin niyo po yun. Then, umiyak ako, pero tahimik lang ako. Ngayon naisip ko, sabi ko, Lord, why this is happening to me? Sabi ko,
Maybe because, I'm a sinner, I'm not a good girl, Ang dami kong kasalanan sa inyo. Nagpalaglag ako ng 3 beses. Nagpalaglag po ako ng 3 beses. So, ako na nga ako yung pinakamasamang babae. Kaya siguro, ito yung binigay sa akin ni Lord na baby, no? May cleft lip and palate. Yan yung naisip ko nung nakita ko siya. And then, pero nag-iyak ako sa condo, sa hospital. Umiiyak ako. Malakas akong umiyak kasi ako lang naman mag-isa dun sa room. Private yung kinuha ng asawa ko. So, umiiyak ako. Kinakausap ko si Lord. Sabi ko, hindi ko alam kung paano to aalagaan. Sabi ko po talaga. Hindi ko alam. Wala akong alam kung paano alagaan yung ganyan. Sabi ko, kung yan ang binigay mo sa akin, ikaw ang mag-aalaga. Yun talaga sinabi ko sa panalangin ko. Ikaw ang nagbigay sa akin yan, ikaw ang mag-aalaga. Umiiyak ako. And then, sabi ng doktor, yung pinanganak ko si Mason, hindi ko po yung pinadede ng 3 araw. Siya lang yung hindi dumede ng 3 araw doon sa mga babies na nakasabayan kong mga anak. So, siya yung pinakamaliit. Imbis na siya yung malaki din, kasi foreigner ang daddy niya, may possibility na malaki talaga yung baby mo. Siya yung pinakamaliit. Hindi siya dumede ng 3 araw. Sabi ko, Lord, sabi ko sa mga nurses, mabubuhay ba yan ng 3 araw, hindi pa dededein? Kapapanganak ko lang, hindi siya dedede? As in, sabi niya, hindi. Mabubuhay daw kasi may mga fats naman daw ang baby. Sabi ko, okay, syempre, nagtiwala ako. Sila yung nakakaalam, di ba? Pero ako naman, pumping lang ng milk. Sa una lang. And then, malakas ang aking anak, praise God. 3 days, hindi siya dumede. Kasi niya hindi nga pwede kasi papasok yung liquid dito, diretso yan sa utak. Magkakaroon ng infection. So, ginawa nila ng plate. Magaling talaga ang Japanese na doktor, praise God. Ginamit ito ng Panginoon. Ginawa nila ng plate si Mason within 3 days. Within 3 days po. Lagay ko po ba ako? Nag-e-expo nga po. Sige po. Ayan, within 3 days na po, ginawa nila ng plate. So, nilagay yung plate na yun sa bibig ni Mason at pinadede na. Ayan, nakakain na siya. Ngayon, sabi po ng doktor, patatabayin po muna natin ang inyong anak bago siya uoperahan. This is a major surgery. It's not a minor. Kasi it takes 8 hours. And then, sabi ko, okay. Sabi ko, ganon. And then, kinausap namin yung doktor kung magkano aabutin. Kasi nga walang health insurance si Mason. Ako lang yung meron. And Japan yan, hindi po ba? So, walang health insurance si Mason. So lumapit si Jason sa military. Sinabi yung case, ganyan-ganyan. So, nakatanggap kami ng 80% na covered. So, 20% lang yung babayaran namin, which is malaki pa rin po talaga. Malaki pa rin. So, ayan na, praise God. Pinataba ko ng pinataba ang aking anak. Itong, kung nakikita nyo itong picture na to, si Jason yan sa loob ng hospital. Sa tapat yan ng ER. Malapit na nilang kunin ng aking anak para i-fix yung kanyang bibig. Ayan, tinanggal na po yung nakita niyo po yung bibig ng anak ko, ayan po siya. Ayan, ganyan po siya kaliit nung siya ay isa lang sa major surgery. Ayan na siya, sine-check na siya. Ayan, check na siya dyan. Kung okay ba yung vitals niya, ayan siya. At, doon po sa 8 hours na sinabi ng doktor, sabi, mangangailangan daw po yung anak ko ng 3 surgery. So, maaaring isa lang daw ang kanilang magawa. At yung mga susunod na 2 ay malamang sa Amerika na. Kapag si Mason ay medyo lumaki na. So, nagtiwala ako. Sabi ko, sige, kayo nakakaalam. Ngayon, alam niyo po,
nag-intay kami ng asawa ko doon sa lobby. Sabi nila, it takes 8 hours. No, dasal ako ng dasal doon. Talagang hindi kami umalis ng asawa ko doon sa lobby. Inabot ng 12 hours ang surgery ng aking anak. Alam niyo po, habang nasa room yung anak ko habang inooperahan, wala akong ibang binanggit kundi, Lord, kayo ang nabigay ng anak ko na may ganyan. Kayo rin po ang mag-fix niyan. Ayan ha, yung unang sinabi ko, Lord, kayo ang nagbigay sa akin ito, kayo mag-alaga niyan. Parang ganun ako hindi ako grateful. Sa akin lang sa akin lang. Hindi ko alam kung hindi ako grateful sa bagay na yun, na sinabi ko yun, or nagtitiwala ako sa kanya. I don't know. Kasi, that time, hindi ako nagbabasa ng Bible. So, wala akong intimate relationship sa kanya. And then, habang inooperahan yung anak ko, sabi ko, Lord, kayo nagbigay niyan, kayo mag-fix niyan. Ganun po ako ka-aggressive or something. Hindi ko alam kung tiwala ang pananalitang yun. Hindi ko po alam, hindi ko po masasabi sa ngayon. Kaya hindi ko nga po alam. Pero yan po yung nabanggit ko sa Lord. So, praise God, no? Ngayon, na-realize ko ang kanyang kabutihan dahil ako'y nagkaroon ng relationship sa kanya. And then, praise God, alam niyo po ba, it took 12 hours ang surgery ng aking anak. At sinabi ng doktor, praise God, sinabi ng doktor sa amin, alam niyo ba, we did it in one time. Imbis na tatlong surgery, 3 beses, they did it in one time. Praise God, di ba? Napakagaling ng ating Panginoon. Ginamit niya yung pinakamabuting dalubhasang doktor sa Yokohama. Amen. Praise God po talaga. Ayan na po siya, oh. Ayan. May hose siya kasi yan, milk yan eh. Hindi pa siya pwedeng dumodo sa sipon kasi sariwa pa yung kanyang wound. Yung kanyang tahi. Praise God, ayan. So, tumira siya sa hospital after his surgery ng almost 35 days. So, 1 buwan mahigit nandun siya sa hospital. Araw-araw ko lang siyang dinadalaw doon. Ayan. Ayan ang mag-ama. Happy na si Jason. Ano po? Happy na siya. Dinadalaw niya yan after niyang lumabas din sa work. Minsan kasama ko siya. Minsan siya lang mag-isa. Ayan. Ayan na si Mason, ano? Talaga naman po napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon, minsan, no, natatanong natin ang Diyos, bakit binigay mo sa akin ito? Napaka-ungrateful natin, ano? Hindi natin alam na ang Diyos ay nagtatrabaho behind the scenes. Ano po? Ayan po siya, no? Hindi po kayo makapaniwala. Ganyan po ang anak ko at minor lang po yan. Alam niyo po ba? Yung pumunta kami dun sa ospital ng Yokohama, yung hospital na yun ay hospital ng mga cleft lip and palate. Alam niyo po ba? Nung that time na nagpunta ako doon at nakita ko yung mga bata, ito ay after ng ma-surgery ng anak ko doon na ako nagkaroon ng pagsisisi kung bakit ako nakapagsalita ng gano'n sa Panginoon during his surgery at saka pagkatapos kong mga anak. Alam niyo po ba kung bakit? Habang nakita ko yung mga bata doon, nagpapacheck up sila, mas malala pa ang kalagayan sa aking anak. Meron 2 ang cleft lip and palate nila, bulag pa sila, bingi pa sila, pipi pa sila, yung baby mga baby yun. Mga Japanese babies. At meron pang komplikasyon sa bituka. Hindi ko po alam, wala po kaming ka-idea ng asawa ko na ang cleft lip and palate po pala na ganyan ay delikado. Dahil triangle po yan eh. Ito daw po triangle. Napaka-delikado daw po pala yan. Wala akong idea na ganun pala ang kadelikado. Na-appreciate ko ang kabutihan ng Panginoon. Yung nakita ko yung mga bata doon, kasing idara ni Mason, may malaki pa nga eh. Sabi ko, Lord, slight lang pala itong sa anak ko. Tapos ganun na ako kaagad magreklamo. Ano po, na parang ayaw ko yung binigay niyo sa akin
na nagrereklamo ako bakit ganyan ang anak ko. Doon ako nagising. Doon ko na-realize na napakabuti ng Diyos. Ayan na siya, pagaling na siya dyan. Ayan na, sa hospital yan. Ano po. Yun na yung mga umiiyak ako. At ayan, tingnan nyo naman po, ang kanyang bibig. Halata po ba na may opera? Halata po ba na siya'y nagkaroon ng cleft lip and palate? Sabi nga po ng doktor sa Japan, walang makapagsasabi na siya ay nagkaroon ng cleft lip and palate. At hindi lang po dyan nagtatapos. So minadali kami ng military na pumunta rito sa Amerika kasi kailangan pa niya ng mga therapy, ng marami talaga. Which is hindi na nila mako-cover dun sa Japan. So pinagmadali kami, pumunta na Amerika, kaya hindi ako masaya nun. Hindi ako handang iwanan pa ang Japan. Pero kailangan dahil sa anak ko. So, praise God, ano po? Ang sabi ng doktor, so pinatingin na namin siya dito ang doktor, no? 12 sila, 12 na specialist ang doktor ni Mason dito sa Amerika. Nagulat po sila mga kapatid, ang sabi nila, saan niyo ito pinano? Hindi pa nila binabasa yung papers ni Mason, ha? Saan niyo po ito pinagawa? Yung anak daw namin, saan daw namin yung surgery, pinafix. Sabi ko, sa Japan po. Wow, Japan. Saan sa Japan daw? Sa Yokohama. Anong name ng hospital doon? Di na tinanong. Ganyan, ganyan. Oh, that's famous one. Yan. Sabi niya, I know one doctor over there. He came here to study with us. Yun. Sinabi pa ng isang specialist sa amin. Napakagaling daw po nang gumawa sa anak ko. Sabi ko, praise God. Sabi ko, ganun. Talagang ginamit ng Diyos ang mga kamay ng mga doktor sa Japan. Na napakaganda daw talaga ng pagkakagawa. Believe na believe po sila. Praise God po. Sa kabutihan ng Diyos. Sa provision ng Panginoon. Ano po, kahit na nagbabayad kami ng 20% sa hospital bill ni Mason sa Japan. Kahit medyo, tight, naging tight kami that time. Yung pag-i-start ng family namin. Pero sa kabutihan ng Panginoon, binigyan niya kami ng free 100% na therapist specialist dito pagdating sa Amerika. At hindi lang po yan. Meron pa po si Mason speech therapist na pumupunta sa bahay namin every Friday. Ang mahal-mahal po ng bayad doon. Kaya napakabuti ng Panginoon. Lahat sinagot po niya yan. Kaya that time nagkaroon po ako ng grateful heart. At naisip ko po na ang Lord ay hindi pinababayaan ang kanyang mga anak. Siya ay may plano. Alam niya, siya ang nagbigay niyan. Maganda yan. It's a beautiful baby. I have a perfect baby boy. Kasi perfect yung nagbigay sa akin yan. Ang ating Panginoon Diyos. Amen. Humingi ako ng kapatawaran. Dahil sa attitude na binigay ko sa kanya. No? But, I know that God is God of a second chance. At naiintindihan niya yung naiintindihan niya yung mga pinagdadaanan natin na akala natin hindi natin malalagpasan. Na akala natin ginajudge tayo ng Panginoon, pinarurusahan tayo ng Panginoon, but not. He's not going to do that. Kasi mahal niya tayo at ang mga anak natin ay regalo ng Diyos. Hindi sa dahil nagkaroon ako ng mga malalaking kasalanan, binigyan ako ng ganyan na anak. No. Before, that's what I thought. Because I heard from other people who hated me so much that God cursing me because I was a sinner, but not. They are wrong. They are completely wrong. God is love. Tingnan nyo naman, He provided everything for us, for my son. And he is a beautiful son. He's a perfect boy. And praise God kasi nagkaroon siya ng God-fearing. He's a God-fearing little man. At praise God din dahil sa ating mga nanay
na nagkaroon tayo ng relationship sa Panginoon, na maliit pa lang sila, tinataniman na natin sila ng Word of God. Praise God. So, salamat. Eto na ang mukha ng anak ko. He's a sweet, sweet boy. Napaka-sensitive niya. Mabilis siyang umiyak like mommy. At kahit nakaramdam siya ng mga pambubuli sa school, like, where's the picture that I showed you? Dito umiiyak siya, yes. Dito umiiyak siya dyan. When we were in Maryland, doon pa kami nakatira. Nag-start siya mag-ride sa school bus at nakatanggap siya ng pambubulid. Umiiyak siya. Binubuli yung nose daw niya, hindi pa pantay. Which is hindi pa nga pantay kasi may natitira pa siyang isang surgery, which is yun, I recommended yun pagka siya ay teenager na. Yung papantayin na yung ilong niya. So, sabi ko sa kanya, don't feel sad. Everybody is different. Everybody is special. And you are special because galing ka sa Panginoon. Yan ang tinatanim namin kay Mason. You should accept that. It's fine. You're perfect. You're smart. You're loved. Pinapaliwanag namin na huwag kang magagalit dun sa nambubuli sa'yo kasi maybe yung bata na yun ay hindi nakakatanggap ng pagmamahal sa sarili nilang pamamahay at mga magulang. Kaya ganun sila sa'yo. You're good. You're a happy baby boy. And you're perfect. Ayan na siya. At mahilig siya magbasa ng Bible. Si Mason. So, maraming salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng ating katigasan ng ulo, sa kabila ng ating yung pagtalikod sa Kanya, hindi natin nakikita na ginagawa niya, may ginagawa siya, may ginagawa siya, nakabutihan. At dahil siya ay mabuti, siya ay mabuting Diyos. Kaya ngayon, sobrang na-appreciate ko po ang kabutihan ng ating Panginoon at ang ibibigay ko sa inyo. Naririnig niyo po ako? Okay po. Okay. Ayan. Lumipat na po ako sa computer. Ngayon po, ang ibibigay ko sa inyo ngayon, dito sa aking testimony, sa kabutihan ng Panginoon Diyos, ay sa Jeremiah 29:11. Itong Jeremiah 29:11, ang sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang Panginoon ay may plano sa bawat isa sa atin. Amen? Madalas, mga kapatid, sa gitna ng mga trials natin at yung mga kawalan ng katiyakan natin sa buhay, nakakaramdam tayo ng pagkalito, nakakaramdam tayo ng takot or doubt, pagdududa, Marahil napapaisip tayo na, ano kaya ang plano ng Diyos para sa akin? Bakit niya ibinigay ito? O bakit nangyari ito sa akin? O bakit nangyayari ito sa atin? Sa mga ganitong sandali, mga kapatid, ang passage na ibinigay ko sa inyo, na mula sa Jeremiah 29:11, ay nagbibigay sa atin ng malalim na katiyakan at kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa Diyos. Dahil, sabi nga po dito sa passage na to, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Napakagandang malaman na ang Diyos na lumikha ng sanlibutan ay may mga madetalyadong plano siya eh. Very detailed. Lahat ng plano niya very detailed, very organized para sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo kinalimutan, hindi niya tayo pinababayaan.
kahit na tayong maging very reklamadora, suwail, alam niya ang bawat hakbang ng bawat trials na nararanasan natin. At bawat yung mga pinapangarap natin sa buhay, alam niya yan. Ang sabi nga dito sa passage na ito, Jeremiah 29:11, sabi dito, mga planong hindi niyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Dahil siya ay mabuti. Ang mga plano ng Diyos ay laging para sa ikabubuti ng ating mga mananampalataya. At hindi sa ating kapahamakan. Kaya naman mga kapatid, ito ay napakahalagang tandaan natin, no? Lalo na kapag tayo nahaharap sa mga sitwasyon na katulad ko. Kahit hindi natin maintindihan ang lahat ng mga nangyayari sa atin, mga kapatid, maaari tayong magtiwala sa Diyos. Dahil ang kanyang layunin ay laging para sa ating ikabubuti. Sa ating ikalalago. Amen po. Ang sabi pa dito sa passage na to, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kapatid. Hindi daw natin kinakailangang manatili sa kinaroroonan nating kadiliman o kawalan ng pag-asa sa buhay. Dahil ang kanyang plano ay punong-puno ng pag-asa. Para sa ating mga kinabukasan, maging ito man ay mapa-espiritual, na paglago, sa ating relasyon sa Kanya, o sa ating mga personal na hinaharap o haharapin. So ano ang magiging application natin dito mga kapatid? Magtiwala tayo sa Diyos. Kahit hindi mo naiintindihan ang lahat, piliin natin na magtiwala na ang Diyos ay mahusay sa kanyang mga plano. Hindi siya nagkakamali. Ito ay nangangailangan mga kapatid ng pananampalataya na may tiwala. Yan po ang natutunan ko kay Pastor Alin. At pagtsatsaga. At pagtitiis. Hanapin natin ang direksyon sa Panginoon. Huwag daw tayo mag-aatubing huwag daw tayo mahihiya na manalangin at humingi ng guidance sa Kanya. So, ang Jeremiah 29:11 na ito, na nagsasabing ito na tawagan natin siya. Parang isang best friend. Lord, may problema ako, Lord. Ano ba dapat kong gawin? Yung mga ganun po. Wag daw po tayo mahihiya. At wag daw tayo mahihiyang kausapin siya, magsabi sa kanya na ating mga hinihiling. Dahil siya ay nakikinig. Nakikinig ang Diyos. Akala lang natin hindi minsan. At matatagpuan natin sa Kanya, or matatagpuan natin siya, kapag hinahanap natin siya ng buong puso. Hindi lamang kapag tayo may kailangan, ha? Siyempre, kapag tayo ay magpapasalamat din. Kaya magkaroon daw tayo ng pag-asa. Tandaan daw natin na ang Diyos ay laging nagtatrabaho para sa ating ikabubuti. At may layunin ang bawat isa sa lahat. Huwag daw tayo mawawalan ng pag-asa, kundi umasa tayo sa kanyang pangako. Ano ba po ang may bibigay nating supporting verses dito? Ang sabi dito sa Isaiah 55, chapter 55, verses 8 to 12. Isaiah 55. Sino po bang pwede magbasa? Isaiah 55. Ako na lang, sis. Salamat po. Verses 8 to 12. Salamat si Eva. Walang ano man, sis. Isaiah chapter 55, verses 8 hanggang 12 po. Saglit lang po, ha.
Ito, Isaiah chapter 25. Verse, ano yun sis? Verse? 55. Verses 8 hanggang 12 po. Salamat po, Buddy. 55. Okay, ito na. Verse 8 hanggang 12. Okay, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Verse 9, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Verse 10, sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinagsisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain. Verse 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulukdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Verse 12, sapagkat kayo'y magsisilabas na may kagalakan at papatnubayan may kapayapaan ang mga bundok at ang mga burol ay magsisibulas ng pag-awit sa harap ninyo at ipapakpak ng lahat sa